Ayan, magandang umaga. January 4, 2024. This is our dark and light side episode of Life 92. Okay. Ayan, abangan nyo. Panoorin nyo lahat ng videos ko ngayon. And then, supportahan nyo na rin yung YouTube ko. I-share nyo na din po. Dito manggagaling kung ano yung problema natin ngayong Huwebes. At saka alalahanin nyo bukas, first Friday na. So, sa mga maraming kalaban or ginawa ng kasalanan noong 2023, malay nyo, no? Nagkaroon ng tapang at savings ang kalaban at bukas ipabarang kayo or mamaya, baka mamayang hating gabi, tamaan na kayo. So, huwag kayong maging kampante. Na wala kayong nasaktan, wala kayong nagawa ng kasalanan, wala kayong naloko, kasi darating yan sa punto na magtataka ka na kahit gaano mo kalusog o gaano katibay ng katawan mo, tatamaan ka. And then minsan yung iba, kahit gaano kalaki yung savings, nauubos, kahit gaano kaganda ang negosyo, nalulugi. Yan ay dahil sa mga taong pinaritual kayo. Okay? So, dito tingnan natin kung ano yung lalabas na problema. Una, Emperor. Pangalawa, Six of Wands. Pangatlo, Eight of Pentacles. Nako, dito tayo magkakaroon ng pahirapan. So, ibig sabihin, posible na yung manggagaling ang problema ninyo. It's either sa padre de pamilya or sa ilaw ng tahanan at sa trabaho. Ito yung magiging problema nyo. Una kasi, di ba? Kapag isang magulang ikaw, yung problema mo posible galing sa isang magulang. Yung problema mo sa magulang mo, kung ano man yung mga bagay na tinuro nila sa'yo para maging successful ikaw, no? Sa sarili mo, sa trabaho mo, sa relasyon mo, at hindi ka nakinig, malamang dito manggagaling ang problema mo na hindi mo sila sinunod. Ito yung panahon na sa trabaho mo, no, sa lahat-lahat ng mga desisyon mo sa buhay. Tignan natin dito kung ano talaga niya tinutumbok. Una, ay, the devil. Pangalawa, Six of Cups. And pangatlo, the Chariot. Ay, ang bigat ng mga baraha. So, Diyos. Okay. So, una, ibig sabihin dito, the devil, ang dami kasing mga pagkakataon, no? Ibig sabihin, ang dami mong pagkakataon na binigay sa'yo ng magulang mo na magbago ka, no? Na baguhin mo ang mga bagay sa buhay mo, lalong-lalo na yung nakaraan mo. Kasi, rebirth yung devil eh. Rebirth. So, ngayong bagong taon, dinarasal siguro ng mga magulang mo or ng mga nakakatanda mong kapatid or mga grandparents mo na maisipan mong magbago. At kung ano man yung nakaraan mo, doon ka magsimula. Kasi the Six of Cups is, kung sa love story ito, pwede, no? Na yung magiging destiny mo is naging bahagi na ng nakaraan mo. Or posible din na yung problema mo sa nakaraan galing. So, kapag ikaw naman ay married at gusto mong mag-move on, magbago sa buhay mo, and then mag-rebirth. So, ibig sabihin, kapag naging solo parent ikaw, hirap ka sa pag-move on mo, sa pagiging solo parent mo, dahil may mga issues ka pa na hindi natapos sa nakaraan mo. And then, yung Chariot kasi, no, kailangan mong tapusin at move on. So, ibig sabihin nito, baguhin mo, kasi nagsabay yung Chariot sa yung devil eh. Ibig sabihin nun,
kailangan mong kalimutan or tapusin yung nakaraan. Kasi hindi ka makamove forward sa kasalukuyan. Hindi mo kayang mag-focus sa kasalukuyan kung hindi mo isasara. Kung ito is sitwasyon ng financial at marami kang utang, hirap kang maghanap ng pambayad, magpagawa ka ng money spell, magpagawa ka ng ritual spell, financial, or tignan mo kung sino sa mga tao ang nagsumpa sa'yo na hindi ka makarecover sa finances mo at yun ipagawa mo. Tapos, kasi kalimitan yung kalaban mo dito is parte na nakaraan mo. So, hindi ka makakaalis dyan sa sitwasyon mo na yan hanggat hindi mo ginagawan ng aksyon. Maganda na sana na andi dito na sinasabi na ni Card sa'yo, may pagkakataon ka na ayusin ang buhay mo. Magbago ka. And then, talikuran mo yung nakaraan. Harapin mo ang kasalukuyan. So, wala namang kasalukuyan na hindi ka nagkaroon ng lesson sa past mo. 'Di ba? Kasi kalimitan, yung tao nagiging matibay lang base sa mga experience niya sa buhay. So, kung ikaw yung tipo ng tao na ang sama na pinagdaanan mo nung kabataan mo, or isa ka doon sa pinagkaitan ng magandang buhay, di ba yung pumapasok sa isipan natin, gagawin ko ang lahat, makarecover ako. Matikman ko yung masasarap na pagkain, mabili ko yung mga bagay na hindi ko nabili noon. Di ba? Kaya, sinasabi ni Universe, hindi pa huli ang lahat. Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag kang manghinayang. Kung gusto mong magparitual, iparitual mo. Huwag kang manghinayang. Kasi yung nakataya dyan is buong taon ng 2024 mo. Depende pa yan kung isinumpa ka sa ganyang bagay lang. Paano kung isinumpa? Pati mga apo mo. Di ba ang pangit? So, kagaya ng sinabi ko kanina sa English episode, kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mong magparitual, matanggal lahat ng kamalasan sa buhay mo, para kang isang lamesa. Di ba? Hindi maganda ang isang lamesa kung wala siyang design, wala siyang kompletong utensils. So, ganun din yung ritual. Kung hindi mo makukumpleto yun, hindi siya talaga maganda. Hindi ganun kaganda yung resulta. So, kung hinihiling mo na yung ritual ni papagawa mo isa buong pamilya mo, ibig sabihin, kung 5 kayo sa pamilya, kailangan 5 din ang plato, baso, lahat-lahat 5-5. Pares, di ba? So, hindi po pwede na kung 5 katao sa isang pamilya, dahil gusto mong mag-budget sa ritual, ipagkasyahin mo lahat. Hindi po pwede yun. So, di ba? Paano kayo mag-share na 5 sa isang plato, isang kutsara, isang tinidor, isang baso, lahat-lahat isa? Sa napakalaking lamesa na maraming problema. So, sana mag-gets ninyo ang punto ko ngayon. Na kung sinabi ng manggagamot, manghuhula, reader, or witch na yung sayo lang, ganito yung gagamitin, maniwala ka dun. Kasi, kung gaano kalaki, di ba sa botones, ang botones, ganun lang din kalaki ang nasa damit natin na butas. Ganun din ang ritual. So, hindi po pwede na kapag isang wish lang, dapat isang butas lang din. Hindi po pwede na lahat ng wish mo ipasok mo doon. Siyempre, hindi magkakasya, di ba? So, sana natutunan nyo ang moral lesson ngayon bago pa mahuli ang lahat. Advice ko sa inyo, pag-isipan nyo bago pa mag-alas 12 ng hating gabi mamaya. Kung alam nyo na may kalaban kayo, kakompetensya sa negosyo, etc., ipagawa nyo habang may oras pa.